Alrighty, it is I, Manong Jaire, with a brand new usapang video. It's been a while since I've done one of these and nakakamiss din mga kaunggoy. So ngayon, gagawa ako ng usapang video ngayong araw. And ang pag-uusapan natin ngayon is itong taong to, si Tito Mars. Si Tito Mars, sa tingin ko, if I were to describe this person, I think he is a gay version of Rendon. Ano ibig sabihin ko doon? Well, si Rendon kasi, meron siyang mga videos na make sense, and at the same time, karamihan ng mga videos niya ay, sinasadya talaga nila na mang-inis ng tao because that is the fastest way to grow your audience here on the internet. Sad to say, that is the state of social media here in the Philippines, pero that's besides the point. Pag-uusapan natin ngayon itong video na ginawa ni Tito Mars. So without further ado, let us react to this video mga kaunggoy. Ano kaya sasabihin niya dito sa video na ito? So, ito ang video. Kaya bang mabuhay ng babae nang walang lalaki? To a point, yes. Kayang mabuhay ng babae nang walang lalaki, and likewise, kaya din ng lalaki na mabuhay ng walang babae. Let's not kid ourselves here, motherfuckers. Kaya bang mabuhay ng babae na walang lalaki? Kaya. Hindi naman yung basic necessity. Kasi kaya rin naman namin gawin yung mga kayang gawin ng mga lalaki. Katulad na, Kaya ko din bumili ng bata. Tinanong tong sila ate kung kailangan daw ba nila ng lalaki para mabuhay. Karamihan ang sagot ay hindi. Which is tama. Totoo naman talaga na hindi naman talaga kailangan ng isang tao o ng isang babae ang lalaki para mabuhay. Kasi kung iisipin natin, wala naman yung lalaki sa basic needs ng isang tao para mabuhay. Likewise, I could say the same sa mga lalaki pagdating sa mga babae. Hindi rin kailangan ng mga lalaki ang mga babae sa actually, for all genders na to. Alam mo kung ano yung kailangan natin? You wanna know what we really need? Our parents. Yun ang mga kailangan natin. Kailangan natin ang mga magulang natin. Actually, mas kailangan natin pera actually. Kailangan natin ng pera. Pera ang magbubuhay sa atin lahat. And that is a fact. Money can make our lives better. Without money, mamamatay tayo lahat. Food, water, shelter, clothing, and sleep. 5 lang ho yun, wala ho dun yung salitang lalaki. Tsaka kung kayong tatanungin, sa dalawang aspeto lang naman talaga kailangan yung mga lalaki sa mundo. Oh shit, let's see what this person has to say. Physical, tsaka Oh. sexual. Oh! Physical kasi meron naman talagang mga limitasyon yung mga kababaihan sa mga pagbubuhat ng mga bagay-bagay, pagko-construction, pag-aayos ng bahay, ng kisame, ng banyo, poso negro, yung mga ganong klaseng bagay. Though, may mga select few na babae na for some reason sobrang lakas nila kumpara sa average na lalaki. Like, nakikita ko sila sa gym and sa mga ibang mga sports and shit. Ngayon, hindi kayang gawin niya ng mga babae. Wait, so yung mga lalaki, they're only good for hard labor? Actually, from what I remember, during World War II, kailangan ng buong mundo ang mga kalalakihan para lang labanan ang mga Nazi regimes, yung mga fascist regimes, no? I'm just saying, like, karamihan ng mga lumaban sa gera noon, mga lalaki. Wala lang, I just wanna leave that out there. Kaya yung mga lalaki yung gumagawa ng ganyan. Tapos syempre, yung sa sexual, kailangan din naman kahit papano ng babae, paminsan-minsan yung init ng isang lalaki. Pero yung sasabihin nyo na kailangan... Oh! What is this guy trying to prove here? Init ng isang lalaki? From what I know, may nanliligaw daw sa kanya. Kaya daw trending si Tito Mars ngayon. May nanliligaw daw sa kanya dito online. Is that true? If so, who is that guy? Also, kung na-notice nyo, itong usapang video, it's everywhere. Parang hindi ko alam kung ano pinag-uusapan ko dito. Well, pagpasensyaan nyo na kasi ngayon ko lang ulit nagawa to. Okay, back to the video. Kailangan talaga ng mga kababaihan yung lalaki para mabuhay? Hindi eh. Tignan ninyo. Same. Sabihin Same natin na hindi with- talaga nag-exist. Same with the other fucking gender, no?
yung mga kalalakihan sa mundo. Walang lalaki. Ang ibig sabihin niyan, yung mga kababaihan, matututo silang gumawa ng paraan para mapunan yung mga bagay. Kung walang lalaki sa buong mundo, edi extinct ang human race ngayon. Because let's be fucking real. Actually, ganito na lang. Both genders need each other to a certain extent. Siguro when it comes to emotional shit, emotional needs, hindi kailangan ng both genders ang isa't isa. When it comes to emotional needs. Pero when it comes to, you know, some shit, yung tagabuhat and everything, kailangan ng both genders ang isa't isa. Meron nagagawa ang mga babae na hindi nagagawa ng lalaki, at meron din nagagawa ang mga lalaki na hindi nagagawa ng mga babae. No? So, let's just fucking leave it at that. Na kayang gawin ng mga lalaki. Pagbubuhat, physical na I just wanna say, parang napapansin ko, sorry sa paropos pero parang napapansin ko, meron tong taong to na agenda sa mga lalaki. Na-heartbroken ba siya? Na-heartbroken ba siya at one point sa buhay niya ng lalaki? Like, parang yun yung nakikita ko dito eh. Kung anik-anik, sexual na pangangailangan, sa kung anong paraan man yon, hindi ko alam. Hindi talaga kailangan ng babae ang lalaki para mabuhay sila. Kasi sila sa sarili nila, karamihan, kaya na nilang mabuhay. Tapos ikaw bilang babae, alam mo naman sa sarili mo na kaya mo nang mabuhay mag-isa. Kukuha ka pa ng isang lalaking pabigat. Kukuha ka pa ng lalaking walang kwenta. Kukuha ka pa ng isang lalaking walang maitutulong sa buhay mo. Huwag kang tanga, ate. Kaya mong mabuhay mag-isa, hindi mo kailangan. It all makes sense, no? Okay yung okay din naman yung parang advice niya. Ng lalaki para mabuhay ka. Naintindihan ko rin kung bakit ganyan na rin yung mindset ng mga kababaihan ngayon. Oh. Kasi sobrang daming lalaking irresponsable. Sobrang daming lalaking sinasabing lalaki sila. Pero sa katotohanan, hindi naman nila kayang magpakalalaki sa mga asawa at sa mga anak nila. Kung maayos yung mga kalalakihan sa una pa lang, sa tingin nyo ba magkakaroon ng ganyang klaseng mindset yung mga babae na yan? Na hindi nila kailangan mabuhay ng walang lalaki? I could say the same for the other gender, mga kaunggoy. Like I said, lahat ng mga sinasabi niya dito about sa mga kalalakihan, pwedeng i-counter argument din sa mga kababaihan. Let's just, you know, para hindi na siya magalit, let's just say, men will be men, women will be women. Ganun na lang. Yung chance na naging ganyan yung pag-iisip nila kasi sila sa sarili nila, meron silang Actually, may nahanap akong quote. Parang ang sinabi, it's human nature to come together and help each other. They came together. It's human nature to come together. Ewan ko, nahanap ko lang yun somewhere. I think that's a good fucking shit. Actually, ang bottom line ng video na to, like, if we have something to get from this shit, give and take, mga kaunggoy. In every aspect. Mapalalaki man, mapababae, mapa-LGBTQ+, Pro-Max, Pro, GeForce, RTX, kung ano mang mga fucking genders. Kung ano man, like, ayun, give and take in every aspect. Mapa-relationship, professional, family, and all of that shit. Ayun, give and take na lang, mga kaunggoy. Experience or sila mismo meron Wait silang lang, traumang hindi. Siguro malaki ang chance na naging ganyan yung pag-iisip nila kasi sila sa sarili nila. Meron silang na-experience or sila mismo meron silang traumang nakuha sa isang lalaki. Could be asawa nila. You could see from his eyes passionate siya sa topic na to. Parang damang-dama niya to. Okay lang yan. Okay lang yan. Just go right ahead. Okay lang yan. Labas mo lahat. Just talk about your feelings. That's a healthy way of coping with your feelings. Okay lang yan, Tito Mars. Okay lang yan. Labas mo lang yan lahat. Nila, kuya nila, tito nila, o kani-kanino mang lalaki sa buhay nila yan. So valid yung sagot na yan na hindi nila kailangan ng isang lalaki What para the mabuhay. fuck is that hand shit? What? Valid yung sagot na yan na hindi nila kailangan. Oh shit. Oh, ano yun? Is that part of the sass? What is that shit? Kailangan. Kailangan? Tingnan natin ulit. Yeah. Valid yung sagot na yan na hindi nila kailangan. Oh, the fucking sass from this person, dude or ma'am. Kung ano man yung pronoun niya. I don't know. Yung mga pronouns ngayon, very confusing and shit.
ng isang lalaki para mabuhay. Same. Putang inang eye roll yan. You could tell na ano, meron siyang napagdaan ng heartbreak na sobrang tindi na ganyan na ang mindset niya sa mga lalaki. You could tell he went through a very intense, very hurtful, very shit breakup, no? You could tell from his eyes and the way he speaks. You could tell na parang antindi ng pinagdaanan niya sa isang lalaki. Hindi ko alam, baka family member niya or former jowa niyang lalaki, kaya siya ganyan na ganyan, no? Tingnan mo, like, look at that shit. Like, grabe yung eye roll niya. So, you could tell, may pinagdadaanan to. Maybe he's going through a breakup or some shit, kung ano man tawag dun, I don't know. Kaya ganyan lang yung pananalitaan niya. Pero I wanna know what you guys think of this person. Tito Mars, what are your thoughts on this person? I kinda wanna do an in-depth reaction to his shit, kung ano man yung mga pinagsasabi niya sa mga platforms niya. I kinda wanna do a reaction review of his shit. I don't know, like, put it in the comments below and let me know. Anyway, like, comment, share, and subscribe. The Manong Jaira Show is back. Maybe, I don't know, probably, baka pag tumaas yung kinikita ko dito sa YouTube, maybe I'll be back on YouTube full-time. Manong Jaira is signing out. Death Machine! Yan hori